I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ito yung karugtong sa unang video ko. Bakit? Mayroon po akong gustong lilinawin dito sa mga DDS na ito. Kayo, magaling kayo mamuna kay Pangulong Marcos Jr. Palpak yung flood control niya. Baka hindi nyo alam. Isa sa mga contractors niyan, tulad ng Diskaya. Yan po ang kontraktor nung panahon ni Rodrigo Duterte. Kung alam lang ni Pangulong Marcos Jr. na palpak pala ang gawa ng Diskaya at saka yung iba pa na mga contractors na mahilig sa kickback, hindi niya nakukunin yan. Ito lilinawin ko lang mga kababayan kasi lagi nilang sinasabi palpak daw yung flood control. Yes, palpak yung iba. Dahil nga sa kagagawa ng mga contractors, dahil yung contractors na yan, yun din ang contractors nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Ito, nakikita nyo yan? Ano nangyari ngayon? Sa Kinon Road. Tuba Benguet, sumugod ang Pangulo. So makikita nyo, sobrang nainis niya. Hindi niya po proyekto yan. Bakit? Ito basahin ko para kumpleto detalyado. At ito pagmumuka ko sa mga DDS. Ito. Yan Isang 114 milyong rock knitting project na ginawa pa noong 2018. 2019 means ibig sabihin under the Marcos administration. Sinong congressman dyan? Si Congressman Yap. Overpriced, substandard, at imbis na magbigay protection ay naglagay pa ng buhay sa panganib mahigit 260 milyong rock shed project na naguhuan at nasira ang bahagi ng istruktura. Ilang buwan lang matapos mabuo. Parehong useless. Malinaw ngayon malinaw mga kababayan, yung project na yan sa panahon ni dating Rodrigo Roa Duterte. Kompleto pa. Sinong DPWH secretary? Diba si Mark Villar? Correct me if I'm wrong. If there's one thing I will not leave this office without fixing, this is one of them. Hindi natin hayaang isugal ang buhay at kabuhayan ng mga Pilipino dahil sa katiwalian at kapabayaan. Yan, ngayong araw yan, August 24, 2025. Yung unang video ko, nailagay ko dun sa community ko na 2018 hanggang 2019, itong project ni Digong sa Kinon Road. Kaya yan, palpak. Sabi nga ng Pangulo, useless. Para ka lang nagtatapon ng pera sa ilog. Ibig sabihin, kickback. Malaking kita. Substandard yung gawa. Kita nyo naman siguro mga kababayan. Ayan kita nyo naman. Ayan mahuhulog na nga mahuhulog. So, kaya ito pinuntahan niya kaagad dahil may nakita niya, I think, sa kanyang website, either si Secretary Bonoan ang nagsumbong. Hindi ko alam. Diba? Pero karamihan, nagsusumbong sila kay Pangulo. Kaya yan, pumunta siya doon. Ngayon, mabuti ka mo at nakikita niya ang problema. Bakit? Siyempre, dahil itong mga contractors na ito, for sure sasampahan niya ng kaso yan. Pati yung mga kasabwat na mga politisyan. Diba? At least alam na. Hindi niya nakukunin. Magiging blacklisted yan. Siyempre. Yumaman sila dyan ito uulitin ko. Itong Kinon Road na project na flood control war na ito. Yan po ay project ni Digong. Alam niyo naman kung sino yung secretary nung that time. Ito nililinaw ko mga kababayan. Kasi nga binaviral na naman ng mga salot sa lipunan. At least si Pangulong Marcos Jr. may gagawin. Itutuloy niya, aayusin yan para sa mamamayang Pilipino. Di ba? Kahit hindi niya proyekto yan, tutuloy niya. Bakit? Masasabi natin palpak ang gawa ng dating administrasyon. Mayroon akong video yan. Tingnan nyo inulat ni Senator Erwin Tulfo, yung footbridge ng Pasig. Anong nangyari? Iniwan nakatingga.
nawala ang pera. Sino magtutuloy? Si Pangulong Marcos Jr. Anong nangyari sa Isabela, Kabagan? 'Di ba? Oh, nasira. Oh, sino magtutuloy? Si Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Kasalukuyang ginagawa 'yon. Oh, ano nangyari sa flyover sa Iloilo, yung Aganan flyover? Yung Ongka flyover. Kaninong proyekto 'yon? Kay Digong. Oh. Kung makapagsalita kayo, wagas. Ay, matindi kayo ha. Binabato nyo, binibintang nyo kay Pangulong Marcos Jr. na yung kontraktor na yan, mga yan, same din sa contractors ngayon ng Marcos administration. Ilalagay nyo sa kukutin nyo. Kayo talaga, oo. Yan ang hirap sa inyo eh. Ito pa. Tingnan nyo. O, ayan o. Ganda, di ba? Wow. O, tingnan nyo kapalpakan. Yan, may mga net racket. Ay, yung net ba? Nilagyan sa gilid. Safety ba yan? Kulambo? Ayan o. Yan yung sinabi ng Pangulo. Ayun o. Yung nakaharang doon. Yun yung sinasabi niya na wag nang lagyan kasi nga hindi safe. Oh. Pulpul yung mga gumagawa. Oh, hindi lang pulpul. Oh, ito, basahin ko Basahin ko sa inyo The rock knitting project is also built by 3K Rock Engineering and funded under the ayan, ulitin natin. Shout out sa mga DDS. Project ng Puunyo ito. 2018 General Appropriation Act GAA has a total contract value of 114.18 million. Construction began on 24 April 2018. Oh, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte means Duterte administration and was completed on June 15, 2019. The project involves installing protective net designed to stabilize rock formation and minimize landslide risk. Yung gawang klaseng ganon, yung mga sinasabi ng Pangulo na net na yan yung mga trabahong pulpul. Hindi marunong mag-isip. Hindi marunong magkaroon po ng diskarte kung paano ba dapat gawin, ano ba ilalagay sa gilid. Ito yung mga tao na hindi marunong mag-isip, mga kababayan. Alam nila hindi safe yung nilalagay nila doon sa may gilid na yun. Nakita nyo? Kung talaga magaling itong mga contractors nila, itong engineer na ito, hindi dapat pulpul yung pinagagawa niya. Dapat matibay ang nilalagay niya. Nakakadiskrasa yun, ano? Sabi nga ng Pangulo, hindi na pwede dapat ilagay yun. Yun yung mga rock knitting na yan. Ayan, in a video statement, the President notes that the project implementation did not follow proper procedure. Yun, mga pulpul ang utak. Hindi marunong sumunod. Kasi nga, substandard, tipid, mga murahin, mga materialis ang nilalagay. Kaya yan, nga. Pointing out that it bypassed local official and that no public consultants or hearing were held. Isa pa. Ano bang ginawa ni Mayor Magalong or sino dyan, congressman o sino gobernador, mayor? Bakit hindi nyo in-inspect yan? Kung yan po ay ligtas o hindi. May pagkapulpul din tong mga LGUs na ito eh. Dapat sinicheck nyo yung lugar nyo sa mga project. Usisain nyo dapat. Diba? Ipabaya rin kayo eh. Ito si Mayor Magalong, kung makapagsalita, kalmo sino. The chief executive emphasizes that during his time as governor completed, totoo yun, alam na alam ng Pangulo po ang mga ganyang kalakaran. Pinagdaanan niya yan eh. Naging gobernador, naging congressman. Alam na alam niya yung mga kalakaran ng mga sabwata, ng mga kurak-kurakot na yan. Diba? Alam na alam niya. Completed project 1 went through acceptance and evaluation by local official. A process that is no longer being followed. And that's something that we will reinstitute, yan ang ibabalik natin. He continues. Yes.
Kaya dito, bilib ako dito sa Pangulo na ito eh. Kahit hindi niya proyekto, pero itutuloy niya, aayusin niya ng mas matibay. Thank you. Sorry na lang doon sa mga contractors. Sabi ko nga doon sa isang video ko, kung ako si Pangulong Marcos Jr., why not yung mga Japan na lang ang kukunin o kay mga South Korea? Magagaling ang gawa nila, matibay. Kaysa naman na itong mga Pilipino contractors na ito, wala na lang alam, kundi kurakot, puro kickback eh. O, di ba? O, mas, at least, magbayad ka ng mas malaki, sa Japan or sa South Korea, matibay naman ang gawa. O, di ba? Kaysa naman dito sa mga Pilipino na contractors, ay sus, Mariusek. Pukpukin mo ng martelo yung yung bakal, tupi ka agad. Kasi nga substandard. Furthermore, he underscored that the importance of local government involvement, pointing out that local communities are in the best position to evaluate whether projects are adequately carried out as they are the ones directly impacted. Grabe. During the inspection, Baguio City Mayor Benjamin Magalong provided the President with additional information on other damaged or allegedly problematic rock knitting project in the Cordillera Administrative Region CAR and report that alleged overpricing involving solar lights, roller barrier system, and solar cat's eye reflective safety devices. Ay, ewan ko. Saan man ang gulo. Lahat may kurakot. Ewan ko. Si PBBM lang talaga ang may lakas loob para sitahin. Ngayon, natitrigger kayo. Kung hindi pa siya nagsalita sa mga yung expose niya nung zona niya. Hindi kayo magtitino. Ngayon, natitrigger yung iba. Pati mga contractors, nagtatago na yata. Alam nila Kaya akala nyo, papalagpasin ni Pangulo yan. Hindi. Nag-umpisa na kaya mag-imbestiga. Inumpisa sa BIR. Lagot kayo ngayon. Mga pulpul talaga ito Mga salot sa lipunan. Ito pa. Tingnan nyo. Ayan Allah. Oh my goodness. Grabe. Tingnan nyo na. Mahuhulog na mga kababayan. Ayan may mga tao sa ilalim. Dapat palikasin ng mga yan. Delikado sila. Puro music ito Puro music ito walang boses. Ayan Tingnan nyo naman mga kababayan. Kawawa talaga ang mga tao dyan pag yan nabagsakan. Tingnan nyo itsura ng Pangulo. Sobrang nakita nyo, sobrang kadismaya niya. Tingnan nyo naman ay, mahuhulog na guys. Delikado po yun. Pala kayo. Naku, malaking pondo na naman ang gagawin dyan. Sa totoo lang. Biro nyo naman yan, Matindi ito. Sayang ang pera ng bayan. Malamang babatikusin si Mayor Magalong. Kasi magaling siya mamuna mga bes. Anong sabi ni Richard Gomez? Sabi ni Richard Gomez, bago ka mamuna ng iba, ayusin mo muna yung nasasakupan mo. Tama nga. Matindi ito mga besa. Ano po ang kapalagayan nyo dito mga kababayan? So I wish yung mga nakatira sa baba umalis na dapat. Delikado po sila talaga. As in, sobrang delikado po. Mahuhulugan sila. Biro nyo yun. Alam, matindi ito. Kawawa sila talaga as in. So, yun mga besa. Ang pinaka-latest updates ko sa inyo. Ayan grabe, tindi. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting as corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos.
ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Kaya pagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong, and I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin. Kung may problema, ayusin natin ang problema. Wow. Hindi na po sila makapagtrabaho yung mga tao dito. Kasi ang ikinabubuhay namin dito lang din po. Tapos pagka nagkukulaps po yung mga bato dito, at saka lumalaki yung tubig dito sa ilog, naapektuhan po yung mga tao, hindi sila makapagtrabaho. Mahirap po. Kasi itong daanan po, ito ang dinadaanan ng halos papunta dun hanggang po sa Kampuan. Sana po maayos na po at saka malagyan po ng alalay. Kumbaga dyan po sa baba, malagyan po sana ng alalay para pagka may bumagsak po ng mga lupa, hindi siya madaling mag-collapse ngayon. At saka yung kalsadang ko, kasi hindi siya purong kailangan malagyan po ng alalay dun sa baba po para hindi na po magkakaroon po ulit ng parang siwang doon sa baba. Kay Apo President po, maraming salamat at tinutukan niyo po dito sa Kinon Road. At sana po ituloy-tuloy ninyo po ang mga project dito at tutukan po yung mga nangungurakot po ng mga budget ng mga kalsada natin. Correct. At saka sa flood control po. Yung epekto, walang makadaan. Yung maghanap buhay, hindi makadaan. Yan sa bahay na lang, kasi walang daanan. Puno na yung kalsadang, yung kabilang hanggang dito, puno na. Dapat yung ni kay Pangulo, kung pwede sana, itong mga kontraktor, kapag mag-umpisa ng kontrata, mabantayan para mag-standard yung next, hindi sub-standard. Kasi sayang, natin sub-standard kapag may kunting guho, siyempre hindi matibay. Kung ginawa ng sub-standard ay sayang yung pira. Yung mabuti yung mga kontraktor, yung may maiwan, may lagay sa bulsa, yung mga tao hindi kontraktor, wala na, kawawa. Kailangan dapat may mangbantay sa mga kontrata para maayos, maputi. Kung pwede sana, yung tunnel na madugtungan hanggang doon kasi kung baka may guho, dito sa ilog na lang, hindi mapuno sa kalsada. Pwedeng makadaan ng mga tao kung mag-diriso yung tunnel. Kasi kung yan lang, kapag gumuho ng buhangin lahat to, walang makadaan. Pati tao, walang makadaan. Mga kababayan, narinig nyo? Oh, naku po, kawawa. Ang pera ng bayan. So, ayan, as usual, tutuloy po ng Pangulo at gagawin po yan na mas matibay. At tama po yung suggestion ng mama. Bantayan po ang mga contractors, lalo na po ang mga materials. Dapat lang, no? Kasi uso ngayon ng ang kickback. Dekada na po 'yan, hindi lang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Namana niya po talaga 'yan. So, yun guys, ang aking pinaka latest update. Sabi ko nga kawawa kasi lahat ng palpak na nangyayari ng mga PAS, siya po ang tagasalo. Pero I hope, sabi niya, bago man mag-DN ang kanyang termino, hindi po siya aalis hanggat hindi matapos. Aayusin yung problema. Ito, minamali na naman ang mga salot sa lipunan. Sinabi nila na hindi na daw aalis sa Malacanang ang Pangulo. Mali na naman yung pagkakaintindi ng mga dilis. Grabe. Well, if God's allowed, Mr. President Marcos Jr. to stay in Malacanang for another terms, why not? 'Di ba? Total naman magaling siyang pangulo. Magaling siyang pinuno. Lahat na nakikita niya ngayon, nag-uumpisa na sisitahin ang mga kurakot. Kaya why not, 'di ba? Oh. Ipapasa Diyos natin. Nabibigyan siya ng another term. Ako agree ako. Wag niyo nang bigyan ng maling pag-iisip yung sinabi niya. Siyempre bago siya alis sa kanyang opisina sa 2028 fix niya muna ang problema para pag alis niya maayos. So yun mga besa, see you again on my next upload. Bye 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 and babus, God bless Philippines.